Good morning po. Ayan, patuloy pa tayo sa ating ginagawang paglapit po sa Diyos. Isang bagay po kasi na nakikita ko na malaking tulong po sa buhay po ng Kristiyano. Na meron po tayong pagkakataong inilalaan po sa bawat araw po na bigay po sa ating Diyos. Ito nga po yung panalangin at pagkakaroon po natin ng panahon po sa kanyang mga salita. Sa dahilan ito po yung nais po din ng Panginoon po para po sa atin. Kasi mas marami po tayong panahon po sa mga ibang bagay. Katulad po ng cellphone, ng gadget na yan. At maraming bagay po na mas binibigyan din natin ito ng halaga sa buhay natin dahil mahalaga naman talaga yan. Nagagamit naman talaga. Kaya nga lang may mga pagkakataon po na kung minsan ay mas interesado dapat po tayo rin sa presensya ng Panginoon. Kasi sinasabi naman talaga na ang Diyos po ang may gawa ng langit at lupa. May akda po ng ating buhay. At kadalasan, malapit lamang tayo sa ating Panginoon pagka siguro ay tayo po ay may mga kahilingan na supposed to be naman ay galing din naman to sa ating Panginoon na pag-rehearse po sa atin. Kaya nga ito pong 1 Corinthians 10:13 na binabanggit po ito na wala rin pagsubok na hindi natin makakaya. Sa halip ang Diyos daw po ang magbibigay ng tulong po para tayo po ay maka-escape sa temptation na yan. At maganda naman po talaga. May mga bagay ko kasi na certain din po na nangyari sa buhay ng tao. Like for example, sabi sa mga Amerikano, ang dalawang bagay lang daw ang certain o tiyakan sa kanila na talagang nangyayari at nangyayari. Yun daw pong kamatayan. Pangalawa pa yung tax. Yung pagbabayad po ng tax. Sa atin po, ganun din. May mga pagkataon ng mga tiyakan talaga na hindi ka makakaiwas. Yung death. And siguro yung mga bayarin, yung mga bagay na gagawin nating obligation po sa gobyerno, obligation po sa buhay. Pero may isa pa po at tiyakan na hindi tayo makakaiwas. At ito nga po yung temptation, yung tukso ng buhay. Anumang pakauri po natin dito. Pero magandaan po dito mga kapatid na tunay po ang Diyos po ay hindi papayag sa kanyang mga anak na tutuksoin siya o matutukso po siya ng hindi nila kaya. Kaya ang kagandaan dito mga kapatid, tingnan po natin yung purpose po nito sa buhay natin. Kadalasan, nagreklamo po tayo, nagsasabing, pag may mga pagkakataon po na tayo po ay naroon sa kalagayan, sa panahon po ng pagsubok, sa gitna po ng pagsubok, sa gitna po ng sufferings, kadalasan nagkakaroon tayo ng katanungan at hindi maiwasan at hindi natin kaya iwaksin na patungo po yung ating pong complaints sa Diyos na buhay. Pero dito dapat natin makita mga kapatid na ano ba yung pangyayari at ano ba yung mga bigat na nangyayari po sa atin. Dapat po maging objective po tayo sa buhay. Kasi kung titingnan lang po natin ito na para bang sa pagkakataong nahihirapan po tayo, nagkaroon tayo ng problema. And then, questionin po natin. Ang Diyos po kasi ay meron po siyang soberenya. Ang Diyos po kasi ay meron siyang sariling kilos, sariling galaw. Hindi natin maialis sa ating Diyos na buhay. At pangalawa, ang Diyos po ay hindi rin po siya nauna, hindi rin po siya nahuli. Yung perfect timing po ay nasa Kanya po yun. Yung soberenya po ay nasa Kanya po yun. Yung grace ay nasa Kanya po yun. Kaya ang kagandahan naman po na tayo ay nakikita natin ang mga ganong pagkakataon. Siguro patuloy lang po tayo lumapit po sa ating Panginoon. At hindi naman talaga nagpapabaya po ang Diyos na buhay. At wala nga pong mga pagkakataon sa buhay natin na iiniwan tayo. Kahit po sa gitna pala ng pagsubok po, naroon pa rin po siya. Ang presence po niya ay hindi kayang ialis po doon sa kanyang mga anak. Yung grace po niya ay hindi kayang alisin
doon sa panahon ng kanyang paghihirap ng mga kanyang mga anak. At higit sa lahat, yung pag-ibig po ni Kristo ay hindi po pwedeng maihiwalay na katulad po ng ating po mga kaisipan at kalagayan sa buhay. Once nagkaroon tayo ng problema po sa bawat isa, sa isa't isa, minsan madali po natin itong alisin, tanggalin yung pagmamahal sa iba. Kahit po yung mga pagkakataon na dati, kumbaga kayang-kaya natin itong alisin, kayang-kaya natin itong tanggalin yung mga pagtingin, pagmalasakit kapag ka nagkagalit na po. Pero ang Diyos po hindi, talagang tunay po ang kanyang pag-ibig at katapatan po sa tao. Kaya nga hanggang ngayon ay patuloy po tayong hinihintay ng ating Diyos na buhay na ang mga tao po ay inihingi niya sa kanila na magsisi po talaga bumalik loob sa ating Diyos na buhay. Kaya naman po patuloy po tayong pasalamat hanggang maaari ang may pagkakataon. May palagi lang po tayong lalapit sa ating Panginoon. Kasi po at the end of the day, Diyos pa rin po ang kakaharapin natin. At the end of the day, siya pa rin po ang magbibigay panahon po sa atin. May mga pagkakataon sa buhay natin, marami po mga panahon, marami po mga relasyon, marami po mga pagkakataon na nawawala po yun. Pero ang Diyos po minsan hindi kayo tayo pabayaan po. Ang nagiging problem lang natin, tayo po ay madalas po magpabaya. Tayo po madalas po mag-iwan. Pero ang Diyos po hindi papayag sa kanyang mga anak na truly na kanya po mga anak. Salamat po and good morning.